BS Pre-Med ako nung time ko. Yan ang equivalent ng BS Bio ngayon. Kasi yung mga sinaunan, yun ang Pre-Med nila. BS Pre-Med. BS General. Actually, gusto ko pilot o architect. Pero since yung tito ko, lolo ko, doktor, parang na-condition yung mind kong mag-doktor. Unang-una, pinag-serve ako ng tito ko sa clinic. Start ako ng high school, first year high school. Hindi ako doktor, janitor attendant. Pero since nakita ko naman yung progress, yung tulong na ginagawa niya sa community, marami siyang scholar, kasama na ako doon sa naging scholar, tsaka yung sa family namin. So, nag-decide ako, maganda yung course na yun. You earn, you help people, sama-sama na. Tsaka natutuwa ako pag, kasi nag-therapy ako, gumagaling yung patients ko, yung mga paralyzed after several months, naglalakad na, yun, natuwa na ako. Kahit po ngayon, nung na po kayo, doktor? Hindi mo siyempre hindi mo makakalimutan, napakahirap. Nasanay ka naman sa puyat kasi yung sa dami ng aaralin mo, nasanay ka ng basa, yung pagtulog ng mahaba, hindi mo nahahanapin. So, makatulog ka lang ng 4 or 5 hours, okay ka na. Nasanay ka sa hirap, pero sa pag-aaral, parang pare-pareho lang mahirap eh. Kaya hindi, sa pag-aaral, hindi mo masasabing most unforgettable experience. Siguro ang pinaka-sasabi mo lang most unforgettable, nakapasa ako sa board. Sa wakas, feeling mo, tapos ka na. Yan. Kasi, kung sa practice, tsaka sa patience, iba-iba kasi ang patience. Merong may inis ka, meron naman talaga nakakaawa, pamimit mo yung mga mapagsamantala. Parang, you meet people, pati yung mga taong alam mong yung mga ugali. Yun ang significant. Pero siyempre, every time na gagaling ang patients, yun ang happiness mo. Pero pag yung napakatagal, napakahirap, yun, stress out. Minsan di ka makakatulog, nag-opera ka. Matutulog, di ka makatulog, iniisip mo kung ano yung nangyayari doon sa patient mo, kung toxic ba. Yun ang mahirap sa ano. Kung magdodoktor ka, bawal ang senyorita, bawal ang senyorito. Kailangan sanay ka sa hirap. Tsaka hindi mo iisipin muna yung pera. Kasi ako, nung nakapusa ako sa board, sabi ko, magkakapera na ako. Pero, umasa pa rin ako sa magulang ko. Kasi hindi ka naman kikita. So, yung pagkita, as you age, tama yung sinasabi nila. Habang tumatagal ka sa practice, inaayos mo yung practice mo, doon mag-i-improve. Doon ka mag-i-increase ng income. Pero kapag sa umpisa pa lang, puro pera nasa isip mo, mapuprostrate ka, mapuprostrate ang patient sa'yo. Kasi minsan to the point na may mga procedure na hindi naman dapat gagawin mo. Minsan, nandoon yung temptation na gusto mong kumita ng malaki. Sisingil ka ng malaki. Parang minsan may mga
time na yung doktor nakakalimutan yung charity work. Ako up to now, hindi ko tinitigil yung charity work ko. At least, lalo na sa pinanggalingan ko sa Pasig, once a week may charity clinic ako. Okay? It's not all about money, it's about self-fulfillment kung ano yung nagagawa mo sa patients mo. Secondary parati yung pera. Yun lang. Okay.